Magandang araw mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at iba pa kung saan makakapanayam nyo si Attorney Jake Aguilar at i-discuss namin ang lahat ng mga immigration concerns and legal concerns nyo dito sa Canada. Ako po si Jean Aguilar and of course kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang araw, Jean. Magandang araw po sa lahat ng nanonood. Welcome po sa ating programa, Immigration at iba pa. Ayan. So today, pag-uusapan po natin lahat ng mga immigration updates during the past week. Ano na po ba yung mga kaganapan ngayon sa immigration dito sa Canada? And of course, ang ating weekly live Q&A kung saan binibigyan namin ng chance lahat po ng mga nakikinig ngayon, nanonood, mga followers. Yan. So pwede po kayong mag-send ng questions nyo ngayon live at pipilitin po ni Attorney Jake na sagutin yung mga tanong nyo. Any immigration matter or legal matter na gusto nyong masagot namin ngayon live on air. Okay? So, mag-start muna tayo sa mga immigration updates kasi medyo maraming kaganapan, maraming information na nilabas si IRCC this past few days. So, mag-start tayo sa parent and grandparent sponsorship. Ano na ba yung updates dito? So, magkakaroon na po ng, i-open na nila ulit ang sponsorship program na to this year. So, bibigyan tayo ni Attorney Jake ng updates. Ano na ba ang mga latest updates at ang ilalabas nila na magsa-start na sila mag-send ng invitation to potential sponsors para makapag-apply na application this coming July 28. Okay, bago po yan, inaanyayahan po namin kayo na padala ng mga tanong nyo. Kayo po yung priority, especially yung mga live questions nga po. But habang wala pa, yan, pwede na po tayong magdi-discuss muna tayo ng mga immigration updates natin. Sige po. So, yung nabanggit po ni Jean, may mga updates po tayo. Ang unahin po natin yung sa parent and grandparent program, sponsorship program. So, ito yung matagal na rin pinakakaabangan ng lahat. Actually, several years na. Hindi lang mga kababayan natin, pero iba din, alam niyo na, ibang mga lahi din. Inaabangan ito dahil ito na nga yung pagkakataon na pwede nating sponsor yung mga magulang natin, or maybe even mga lola, grandparents. Kung kaya nila. Yeah. So kasi marami din tayong natatanggap na tanong, pwede po bang sponsoran ng aking mga magulang? Pwede naman po, actually, yun nga, may programa dyan. Yun nga lang, sa dami rin po ng gustong mag-sponsor ng mga magulang nila, hindi po kaya lahat na i-process. So since yun nga 2020, medyo na muna. Nag-stop, no? So yung 2020, para ma-reassess din. Kasi nga din, ang isang perception nga po, medyo madami na daw tayo dito sa Canada. Well, parang may inconsistency doon. Kasi konti pa nga, ako lagi ko sinasabi, konti pa tayo, 40 million lang, 41 million ang population ng Canada. And napakalaki ng. Pero syempre, hindi nga pwedeng sabay-sabay or hindi pwedeng marami agad kasi depende rin sa kakayanan ng Canada ni absorb, di ba, yung mga infrastructure. Siyempre, yung nga pabahay. Ang problema ngayon, masyado maraming tao pero kulang naman yung pabahay. So, kailangan natin ding mag-catch up yung infrastructure. Correct. So, yun po, by July 28, so malapit na yun. It's just a few days from now. I-open nga ulit yung parent and grandparent sponsorship. Gandang hapon, Mike. Hi, Mike. Ayun, umabot si Mike. Thank you for joining us today. Yeah, salamat, Mike. So yun, yung mga nag-submit po ng intent to sponsor noon 2020, during so, 2020. Panahon pa ng COVID yun, kung naalala yung 2020, 5 years ago. Nag-stop muna nga yung programa. Pero yun, kung gusto nyong mag-apply ulit, dapat nandun kayo sa mga nag-send ng intent noon, noong 2020. Yeah, during 2020. So they will be sending out around 70,000. emails. Yeah, 70,000 emails para makahit ng 10,000 complete applications. Pero yun nga po, those who only submitted their intent to apply during 2020. Yes po. So unfortunately, kung hindi po kayo nakapag-send noon ng intent, hindi pa kayo po pwede din or hindi pa kayo eligible
na mag-sponsor ng mga magulang nyo. And even if isa kayo dun sa mga nag-submit ng intent ng 2020, Kung hindi kayo, raffle po ito. This is a lottery. Lottery pa rin po as usual. Sabi ng immigration, about 17,860. Out of the hundreds, let's assume na we assume mga hundreds hundreds of thousands po siguro yung nag-send ng intent. So, Pero around 17,000 lang yung sasenda nila ng email. At doon nga po sa 17,000, 10,000 lang actually yung ina-expect nila na i-process. So 10,000 lang po. We can siguro estimate mga 10% lang din yung mapaprocess or baka nga less pa. Yes. So parang yung sa caregiver program din po ito na around 50,000 yung nag-attempt na mag-submit pero mga 5,000 lang yung natanggap. Parang ganun din. Around 10%. Yung swertihan din lang po talaga. So lottery lang po talaga siya. Swertihan lang siya. And that's the way it is. Yung sa mga hindi papalarin, better luck next time. Hopefully, siguro. they would still open it like maybe next year. Sana. Pero dun sa mga papalarin, ito mga reminders, meron din po itong of course mga eligibility requirements din. Ang siguro number 1 dito yung income. Yes. So marami kaming nakikita na dito nagkaka-problema. So bale, kailangan makita yung income nyo for the past 3 years. Yes. Yeah, for the family income for the past 3 years. So kung ngayon nga po kayo mag-a-apply, titingnan yung income nyo for the past 3 years. 3 years. Okay? So yung notice of assessment nyo for the past 3 years, dapat na-meet niya yung LICO or LICO, Low Income Cut-Off. Check nyo po yan. Nakapost naman po yan. And it would be based on the number of family members, including the person that you're sponsoring. So bibilang, kasama rin kayo. Kasama rin ikaw, kasama of course. rin kayo. So may mga technicalities po dyan, pero basahin nyo na lang po maigi yung guidelines. And yung po reminder, lahat ng 3 taon na yon dapat na-meet nyo. Minsan kasi may mga lumalapit sa paano yung 1 taon, hindi namin na-meet. So yun nga, pwede maging problema yun. They would check on that. IRCC is very strict with the rules. Ng refusal yun. Pwede bang i-apila? Pwede naman. Pero of course, pagdating sa appeal kasi walang garantiya yan. Yes. Parang humihingi lang tayo ng ang tawag doon, consideration. Na kung pwede bang pagbigyan kasi wala akong trabaho noon, naka-EI ako or something like that. Nag-maternity ako. Kaya hindi ko na-meet. Well, unfortunately, yun nga, very strict ang IRCC dyan. But kung meron kayong gustong ipa-consider sa IRCC, pwede naman. May chance pa rin kahit papaano. So yun po. So discuss natin. So once you get an ITA, para lang sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, just in case you get an ITA to sponsor your parents or grandparents, ano na yung next process, Attorney Jay? So yan, mag-submit ng application. 2 pong application ito, bali. 1 for the sponsor and 1 for the applicant. Yes. So yung applicant siya yung tinatawag na principal. Yung principal, basically, yung magsasubmit ng application na yun. Anyway, lahat naman po yan nasa internet din. Pero yun po, 2 klaseng application. 1 for the sponsor. Dapat kasi eligible din yung sponsor. Both the yun sponsor nga, and the applicant. Yung income niya, checkin. Tapos yung applicant din, miss. Yung applicant din, of course, siyempre titingnan nga yung relationship. Ano ba talaga siya? Magulang ba talaga or grandparent ba talaga? And then yung principal, yung mga dependents niya kasama din. So kung we assume, siyempre, kung in-sponsor mo yung magulang mo, yung halimbawa, nanay mo, kasama yung tatay mo kasi asawa siya nung nanay mo. That's another... Pero may mga complication po dyan. That's a separate application. So May dalawa mga- yung magiging principal applicant if you have both parents. Depende. So, yun ay kung hiwalay na. Halimbawa, divorce sila, di ba? Yun nga, dito sa Canada, nangyayari yung divorce. So, halimbawa, yung magulang mo, divorced na. Pwede mo pa rin ba silang sponsor? Pwede. Pwede. Paano yung, kung nakapag-asawa sila? Kasama ba yun? Ayun. Yes. So, in fact, Magiging potentially, complicated. magiging complicated. Kasama yung step-parents mo dun sa both sides. Kung pareho silang may mga asawa na rin. At paano kung nagkaanak pa sila? Na Kasali minor din pa, yun, na ano? kasama din yun. Automatic Ayun. actually kasama yun. Tapos sa kasali sa yun sa bilang ng income nyo. Exactly. So, Okay. bibila, So, be kasama yun sa careful with pag-compute that. ng LICO.
And yun nga, it gets a little bit complicated. Pero at least yung potential na pwede mo silang sponsor lahat. Andoon. Yes. And then kung meron ka pang grandparent, pwede pa rin. So parent at saka grandparent, pwede mong sponsor. So potentially pwedeng marami kang As maidala long dito as you sa have the Canada. capability. Yes po. So, yun po. Financially. Ibig sabihin, pwedeng dalawa yung principal na sponsor ninyo. Ayun. Yun Okay, po. so sana Hindi po na natin masyado naliwanagan kayo. i-discuss yung We mga can probably technicalities expound na. on that once na nalabas na nila yung mga more details with regards to this program. Siguro after July 28. We can go back to May this. tanong po si Mike. Okay, Entertainin po natin. Sige, Yan, Mike. mga Start na in-encourage natin yan. actually. Oo. Paano daw kung nag-apply ka ng PR, nasa Canada ka na, then sa medical na, nag-positive ka sa mga STI. Ano? Reason na ba ito para i-cancel nila yung PR application mo? So, yung... Ay, nagkaroon ka ng mga... Mike, hindi naman ha? po, Based ba ito sa friend tanong mo? lang po ito ni Mike. Tanong lang ito. Hindi naman ibig Yes, sabihin na may ikaw yan, kakilala siyang ano? ganon or Oo. something like that. Ano? So, STI, potentially, kasi yung sa medical inadmissibility na tinatawag, so dapat hindi ka yung merong medical condition na pwedeng makahawa sa Canadians, sa mga residents dito sa Canada, no? Kung hindi ka public, threat sa public health. At saka kung may sakit ka man, hindi gagastos yung gobyerno para sa iyo ng malaki at kumbaga parang nalugi pa yung gobyerno at mas malaki pa yung ginastos nila sa iyo versus dun sa expected na pwede mong i-contribute sa Canada. Kasi syempre, sabihin na natin, ipapagamot ka especially nila. for the economic class, di ba, na application nga po. Parang yung business nga, kaya kayo ginagawang PR ng Canada kasi nakikita ng Canada may potential ka na maging part ng workforce at makapag-contribute sa ekonomiya, sa development ng Canada, ano? So, pero kung yun nga, kung sa tingin nila gagastos pa pala yung Canada sa'yo, pwedeng maging cause ng inadmissibility yun. At saka yung isa pang reason, yung nga kung nakakahawa yung sakit mo at baka maipasa mo sa iba, correct. diba? Baka magkalat ka pa, no, sa Canada. Pwede rin maging cause ng medical inadmissibility. It may be. So yun nga, case-to-case basis. Now, if ever mangyari yun, makakatanggap ka ng yung PFL, Procedural Fairness Letter, and may chance ka pa rin sumagot para sabihin na, hindi naman to nakakahawa. Or nagamot naman na to or something. Or ako naman ang gagastos nito. Something like that. So, just to share related to this, sa mga experience na rin natin sa mga clients natin, hindi siya STI, hindi siya STD, but for example, nagkaroon ng result yung pag sa lungs or sa respiratory, may complications like pag ginawa nyo yung medical nyo and there's some complications. So, binibigyan naman ng chance ni IRCC yung mga applicants. Lagi naman. So, okay, magpa-medical ka ulit to make sure na makiklear yung respiratory problem mo. Yan. So, binibigyan nila ng chance. For example, ngayon, pag meron kang complication with the respiratory system, meron silang nakita, for example, may tuberculosis na nakita or something like that, yan. They make sure na magpa-check ka ulit and once you get the signal na green na siya, na good to go ka na, okay ka na, yan, bibigyan ka nila ng another opportunity. Right. So marami pong opportunity. Yun po yung bottom line dyan. Okay, thank you, Mike, for Salamat, that Mike. very enlightening question. Yes. Nasimulan na po ni Mike. Please. Kayo naman din po. Feel free po to send in your questions. Or shout out lang kayo kung nasaan kung kayo. Kung nanonood po kayo, mag-hi po kayo sa amin ni Attorney Jake and we will Let us be know kung saan po kayo nanonood, saang lugar kayo nanonood. Within Canada ba, ang province, ang territory, or even outside of Canada. Questions or shout outs. Ayan. Maraming salamat. Alright. Okay. So sige, habang naghihintay pa tayo, we can proceed to discuss the other IRCC updates. So let's go next, yung express entry updates natin. So medyo maraming draws na nangyari during last week and this week. Yesterday lang po, may nag-draw ulit sila. So express entry, draw for healthcare, CSC, 2 PNP rounds. Nangyari yan during the past 2 weeks. So ano ba yung mga tips natin, Attorney Jake? Ano yung mga important facts that we have? So yan po, magbigay tayo ng konting insights. So may draw pa rin naman. So nakikita natin po may mga draws pa rin naman sa under express entry. Although yun nga, alam natin na nagbabawas ang gobyerno ngayon. Makikita natin na meron pa din, may mga draws pa din.
Hindi nga lang kasing dami noon. Oo. Okay? So, eto po, simulan natin doon sa healthcare draw, July 22. So, 4,000 invitations po yung na-send. At yung cut-off po, yung lowest is 475, which is medyo mababa po yun. Totoo lang, kung pinapalo nyo yung mga ganito, Updates, medyo mababa po yun. Compared sa, sabihin natin CEC, Canadian Experience Class, dati po mapata kasi yan, 530, 540. Ngayon, 580 na lang din. So, Still high, but getting lower. yes po. So, mataas pa din. 500 plus pa din. Pero at least Medyo bumaba siya. bumaba, So, kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng konting pag-asa. Tsaka, yun po. Kailangan natin kasi ng konting positivity rin kasi lately nga po medyo marami tayong negative na natatanggap. Ano kasi nga, mahirap talaga ang sitwasyon ngayon para sa mga temporary residents. Pero ito po, yan. PNP draws din. That's July 21 and July 7. Shown CRS scores were 788 and 750, which is po. not So, really explain high. natin ng konti. Mukhang mataas kasi 700 plus. No? But, pero yung 600 doon, yun yung nomination itself. Eh. Once na nominate ka ng province, 600 May additional na yun. 600 ka So para bang ang dinagdag nila dito, around 150 na lang. Yun na lang yung kailangan mong score na abutin. Mababa. Sobrang baba din nun, yun. 150. Oo. Kaya nga, yan din ang lagi nating pinapayo sa mga umaasa na ma-invite. It's either doon kayo lumaban sa CEC, yung sa kasi yung mainstream yun eh. 1 year of experience lang kailangan mo doon. Or doon kayo sa mga category-based nga, yun sa healthcare. Ngayon, kasama din yung STEM, sa education category. May French category din na lagi nating binibida din yun. And kung hindi, doon kayo sa provincial nominations. Yan po. But anyway, before we continue, medyo marami na po tayong tanong. Unahin Yeah, we can proceed with that. Okay. So, mag-start tayo. Jason Ong. Hi, Attorney Jay. Good morning. Watching from Richmond, BC. Hi, Jason. Good morning dyan. Hello, Jason. So, 3 hours ahead tayo sa kanila. Umabot din siya. Sa tingin niyo po ba, ano po ba yung possible na magbabago sa immigration para sa mga TFW as a worker? Thank you. Yeah, magandang tanong po yan. At madalas din ako natatanong niyan sa mga consultations sa akin. Temporary foreign Pero workers. magandang mapag-usapan. Sa ngayon po, katulad din ng nasabi ko dati, medyo hindi natin ma-predict masyado. Oo, napaka-unpredictable Kasi ngayon nga, 'di ba, nag-uusap pa rin siya yesterday or ngayon yata nag-uusap pa rin yung mga premiers ng last day today. ng to discuss. Canada, kasama na rin si Prime Minister Carney, para mapag-usapan kung ano yung magiging response nga or ano yung magiging trade deal natin with the US. Kasi yan ngayon yung pinakamalaking sabing nating issue para sa bansa natin dito sa Canada. Right. At yung issue na yon related din yan sa immigration actually. Kasi nga kung malakas ang ekonomiya ng Canada, mas kailangan ng Canada na mas maraming Workers. tao. Correct. So, we can expect na at least kung temporary worker, mas madali tayo makakahanap ng employer na mag-hire sa atin or willing mag-apply ng LMIA at mas malaki din ang chance natin na maging PR. Kasi nga, kailangan talaga ng Canada ng tao, as I always say. Pero kung gaano ba kabilis ma-absorb yun yung depende. Yes. Yun yung kailangan solusyonan. So, nandito tayo ngayon sa situation na marami pang ang uncertainty kasi as you know, si President Trump ng Amerika, very aggressive siya na mag-impose ng tariff. Hindi maganda yon overall. Hindi maganda kasi Amerika yung number 1 trading partner ng Canada So kung nagkakaroon ng tariff, hindi tayo masyado makakapag-trade. So wala ring masyadong economic activity. In fact, marami ng mga industriya ang medyo naapektuhan, yung mga sa steel industry, for example, or yung mga car manufacturers natin dito sa Canada naapektuhan na din. Pero siguro yung sa healthcare and education, that would continue, no? That would continue. At least we can predict. Kasi kailangan, kaya nga we may still mga need it. category draws para dyan. Kasi Healthcare and education, ang most goal probably. pa rin naman is padamihin nga yung populasyon ng Canada. Nandun pa rin yun. At as you know, yung population ng Canada is aging din. Dumadami na yung sabihin natin matatanda dito sa Canada. So yung healthcare, number 1 priority pa rin yan. Tsaka yung, tingnan nyo yung mga category, by the way, dito sa Express Entry. Lahat yun for nation building, like education, healthcare,
healthcare, agriculture. Pati yung mga workers na, di ba yung mga sa mga buildings, yung mga construction. Yes. So, Yan. yun po. So, makikita nyo, ang ano talaga nun, ang goal is for nation building and Yes. to support the growth, population growth ng Canada. At isa pa, ito nabanggit, interesting din, nabanggit ni Prime Minister Carney na gusto niya talagang gawing parang sabihin natin economic superpower din ang Canada. And why not? May malaking potential ang Canada. Napakalaki ng Canada nga po, di po ba? Pangalawa sa pinakamalaki in terms of land mass sa buong mundo. Halos mas malaki pa nga tayo, if I'm not mistaken, sa Amerika in terms of land area. In terms of resources, andyan yan. Producer tayo ng oil. Yun nga lang, in terms of population, doon tayo medyo dihado. Kasi, for example, US, 300 plus million sila eh. Yes. So, tayo 41 lang. million. Yeah, 40, 41. So, sabihin natin ano lang tayo, mga sa 10%, something like that. So, in terms of potential, malaki pa. Pero yun nga, andun, at least medyo nagising tayo ngayon na hindi tayo dapat masyado ding umaasa sa Amerika or kahit sa kanino pa man. Pwede tayo umasa sa sarili natin. So, andun lang yun. Ang tabayanan po natin, magandang tanong po, Jason. Yeah. Pero siguro next week, tingnan natin kung anong development. Kasi nga, as we speak, nag-uusap din sila yung mga leaders natin para pag-isipan kung ano yung magandang response or deal na gagawin natin strategy with the US. Okay, thank you Jason for that question. Ayan. Hello Lizelle Acosta watching from Montreal. Ayan. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Wow, may saba. Ngayon, may saba. Ayan. So, from JL Magalso, attorney, ask ko lang po, yung employer ko under Sector 1. Pero yung job title na i-apply sana sa Labia is under Sector 6 ng sales. Cleaner. Makaka-apply pa rin po ba ako sa RCIP? Kahit hindi ako under Sector 1. Ano ba yung Sector 1? Sector 1 or tier ba ang pinag-uusapan Tier ba natin to? dito? Maka-tier. I think, hindi, may sinasabi siyang Sector 6 ng sales. I'm not very familiar with the current rules sa RCIP. Double check lang po natin. Siguro babalikan natin yung tanong na yan at some point. I-hold muna natin. Pero or can you we're not clarify, too sure about JL, ano ba that. yung mga sector na to para lang give us more idea, more specific concern. Pero ang basic lang po sa RCIP is yung job offer ng isang designated na employer. So yung employer is dapat magpa-register sila doon sa program na yon, RCIP. And then the next step Rural is community. for the community to recommend that PR application basically. So dalawa po yung target nyo, yung employer mismo at saka yung community. And for both, somehow, ito po unwritten, pero yung based on our experience, alam na natin na ganito, na sila gusto nilang manigurado din na ikaw ba yung applicant? Doon ka ba talaga titira? Correct. Somehow on a permanent basis. Or baka naman bigla ka nang umalis. Kasi yun nga, baka naman after mo makuha yung PR, aalis ka lang din naman. So sila po naniniguro din na hindi mangyayari yon. Medyo controversial po kasi yung topic na yan kasi supposedly, once naging PR kayo, pwede na kayong lumipat ng province kasi that's part of your mobility rights. Medyo po yun, mahirap banggain. Parang sabihin natin constitutional kasi yun basic right yun So, but anyway, si province, pwede siyang, or si community, pwede siyang somehow magreklamo kasi sasabihin niya, kaya nga kita nirecommend dahil akala ko dito ka sa amin titira. Tapos aalis ka lang din pala. So, that can be it could cause some controversy. Ayan, may follow-up information siya, si Jason Ong. Every community po kasi magkakaiba ng sectors at magkakaiba ng priorities. That's right. Alright, yeah. So, tingnan nyo dun sa particular community kung ano yung priorities nila. So, yun nga din po. Tama yan na ang isang goal ng program na yan is to empower nga yung mga rural community. So, basically, kung anong kailangan nila doon, binibigyan sila ng parang leeway or power na mag-decide for themselves ano yung mga kailangan nila, sino ang mga
gusto nilang i-nominate or i-recommend for PR. Ayun, nagbigay siya ng more information si JL, yung nagtanong. Ang sector po, halimbawa, sector 1 po is construction company. Yung sector 2 health, yung sector 6 po is sales and services. So yung employer niya nasa sector 1, construction company, tapos siya, ang LAMIA daw na i-apply sa kanya is sector 6, which is sales and services. So yun, balik tayo dun sa kung ano yung nire-require Nire-require ni community, kung sino yung gusto nilang i-prioritize. So kung sector 1, doon po tayo sa sector 1. So yun po yun. Okay. Thank you, JL. Sana nasagot namin yung question mo. If you have more information, please feel free to send in your question. More details. Ayan. Kay Shauki Tingbawen. Hello po, attorney. May tanong po ako kung may update sa IRCC about sa home care pilot caregiver. Nani program kung okay na mag-apply for PR. Are you talking about po dun sa next one? Sa March pa po yun ulit. Yun po ang alam Kasi natin. close na po ngayon. Close po siya for this year. Next year na po ulit sa March. And kung ang tanong nyo naman po, kung yung mga nag-submit ba noon, may mga nakatanggap na po bang AOR? Sa pagkakalam po namin, wala pa naman. Or kung meron man siguro mangisang-is, we don't know. We don't know yet. Po. But So, for our at least clients, for our wala pa clients, kami wala pa nakukuha kaming- din. Nag-iintay Wala pa. pa kaming AOR din at may mga natatanong din po kami na sinasabi din nila, wala pa rin silang natatanggap na AOR. So hopefully in the coming months po. Ayan. From Rose, sige, tuloy na natin, di ba? Habang let's keep it tuloy-tuloy coming. po to hanggat may From tanong po. Rose Yee. Yay. Hi sir, sa tingin niyo po ba malaki po ba ang chance na magkaroon ng draw under caregiver program sa March 31, 2026? Salamat po. Draw or mag-open ng program? Ongoing pa rin naman po yun, yung home care worker, immigration pilot. Ongoing pa rin yun at yun nga po, ang pagkakalam natin, by March 31, 2026, meron ulit po yun. Yun nga lang ang asahan natin, marami ulit baka nga mas marami pa, ang mag-a-apply doon kasi nga sabi natin madali lang ma-meet yung requirements noon napakababa, binaba pa nila actually compared doon sa previous program for caregivers, mas binaba pa nila yung requirements so we can expect mas marami pang maiengganyo na mag-apply doon. Pero from yung statistics na nakukuha natin, around 10% po yung mapapalarin na ma-accept yung application. So that's not too bad. Hopefully, ituloy-tuloy 10% nila is still kasi worth trying. At least subukan nyo pa din. Pero wag kayo din masyadong umasa doon. Dapat meron kayong callback. May plan B kayo dapat. May plan B kayo. Tsaka yun nga po, lagi ko din sinasabi, sometimes itong PR natin, goal, long term ito Hindi to mabilisan. Well, yung iba, pwedeng pala rin na mabilisan, pero mahirap asahan yung gano'n At saka, kahit pa paano, kailangan din naman ng preparation, especially kung I don't know kung may mga nanonood dyan na nasa labas pa ng Canada sa ngayon na nagpaplanong maging PR at some point dito sa Canada, plan ahead. Make time your ally. Kumbaga, hindi pwedeng make the most of your time. Madaliin. Kung ako nga, kasi minsan, pagdating sa French, sabi, tagal pa yan. Ilang taon kong aralin yan. If you start now, simulan mo na. Yes. It's up to you, really. Nasa Pilipinas ka pa lang or nasaan. Kailangan meron ka talagang Simulan mo na. Mag-unti-unti ka na dyan para at least pagdating ng panahon, pwede na, Pwede na. Okay, thank you for that question, Rose. Ayan, meron si Mel Malabanan, may tanong po siya. Hello po, good afternoon. Tanong lang po, kasal po ako sa Pinas. More than 1 decade na kaming hiwalay. Pero hindi po divorce kasi wala namang divorce sa Pinas. Tama po yan. May new partner na ako na citizenship na dito. Citizen na dito. Matagal na rin po kami ng new partner ko. Ano po pwedeng pathway na pwede akong sponsoran ng new partner ko dito? Salamat po. Yeah, very typical question po yan. Sponsorship. Correct. So, ulitin po natin, pagdating sa sponsorship, 3 klase po yan. Either kasal kayo talaga or spousal. Common law. Common law meaning hindi kayo kasal, pero nagsasama kayo bilang mag-asawa. Ayun. So, pwedeng may previous marriage kayo, okay lang yun, hindi kailangan.
Katulad ni divorce Mel, or ano? annulled. Yeah. Hindi kailangan yun. Pero ang importante, nagsasama na kayo dun with your new partner as husband and wife For at least for at least 1 year. So, yun po yung basic requirement dyan. Yun nga, again, gusto kong i-emphasize ito. Sa Canada, hindi masyadong yung formality. Hindi masyadong importante sa Canada yung formality. Ang importante yung fact. Nagsasama ba kayo bilang mag-asawa? Yun na yun. Hindi kailangan ng seremonya, hindi kailangan ng papel. As long as nagsasama kayo bilang mag-asawa, yun na yun. Kailangan nyo basta alam nyo kung kailan kayo nag-start. kailangan nyo ng evidence. May start yes, date. yeah. Pero walang masyadong formality ba? Hindi mo kailangan ng permission from whatever. Hindi mo kailangan ng divorce from your previous marriage. So yun po yun. And then, pangatlo pa nga po, meron pang Conjugal partner. So, ano pa? Ibig sabihin, kahit hindi nga kayo nagsasama, hindi kayo nagsasama bilang mag-asawa, pwede pa din. So, paano nangyari yun? Kung talagang ang trato nyo sa isa't isa, bilang parang mag-asawa, yun nga lang, hindi kayo pwede magsama for some reason. Yun nga yung tinatawag nating impediments. Legal impediment. Any impediment, legal or whatever. Whatever. Okay. So, alimbawa lang, hindi makapunta dito yung partner mo. Nasa, halimbawa nga, sa Pilipinas Ilang beses nang na-deny. wala siyang visa. Nag-apply siya, hindi siya ma-approve. Pero ang trato nyo sa isa't isa, mag-asawa. Maaaring may anak kayo noon pa. Tapos, yung communication ninyo regular, tapos nagpapadalahan kayo ng remittance. So, pwede pa no? din. Yeah. So, yun po ang sagot po sa tanong ni Mel. Pwede. Pero magkahiwalay. May follow-up yata si Mel. Tingnan natin Ayan, yung... pero magkahiwalay po kami dito sa Canada. Yung una po ba? Hindi. Yung partner niya, magkahiwalay daw sila. Yun nga po. So, baka pwede kayo doon sa conjugal. Pero syempre, ang hindi pwedeng mawala doon, yung relationship nyo, di ba? Magkahiwalay ng tinitirahan, pwede pa yon. Pero syempre, hindi kayo pwedeng magkahiwalay or separate. Marami po kaming evidence, like picture messages at remittances like that. Pero magkahiwalay nga po kami ng province. Magkahiwalay sila ng Magkahiwalay ng province. tinitirahan. So, pwedeng yun yung impediment ninyo in the sense na yung trabaho nyo, doon kayo sa magkabilang province. But case-to-case basis pa nga din. So, kailangan po ng probing pa. Kasi hindi ba pwedeng yung isa mag-quit doon sa trabaho niya At maghanap ng ibang doon lang ba talaga siya pwede magtrabaho? Yes. So, kailangan nating usisain pa ng more malalim. deep. Yes. And we don't know if, yun nga, Mel, caution lang, siyempre, mga sineshare mo, mga, Public information ito. maaring sensitive information. So, only share what you're willing to share. If you want to reach out to us, ayan, nakalagay naman po yung contact details namin. Pero yun lang po, kailangan masilip ng mabuti yung facts nga. Kung talagang may barrier nga para lumipat yung isa doon sa kabilang province, somehow pwede pa din. Pero yun nga, ang tanong ko kasi ngayon, bakit naman hindi pwedeng lumipat doon sa isang province, di ba? Kasi yan, as I mentioned earlier, yung mobility rights, di ba? Right. Pwede tayong gumalaw-galaw within Canada. Ang medyo lang, yung sa Quebec, may ibang rule kasi doon. But throughout Canada, supposedly, maaari kayong lumipat-lipat. Yeah. So, yan. Ganyan din po mag-isip ang mga IRCC officers. So, they will challenge your application. Yes po. Exactly. Ganun din ang tanong nila. So, anong problema? Ba't di kayo magsama? Ba't di na lang tumigil sa trabaho yung isa at maghanap ng trabaho doon sa isang province? Wala bang trabaho? Something like that. Yun po yung mga kailangan nating tingnan. Okay. Pero salamat po sa tanong. Thank you, Mel. Ayan. Si Dexter Cardell. Hi po. Pwede po ba ring mag-apply ang Patient Support Assistant sa Caregiver Pilot Program? Salamat po. Patient Support Assistant. Nasa particular NOC po kasi yun eh. Yung sinabi niyo po, support assistant, title yon. And yung title masyado hindi yun yung nagmamatter eh. Ang nagmamatter yung, ano ba yung ginagawa mo? Yung job description mo. And responsibilities. Ano ba yung responsibilities mo? Ano ba yung tasks na ginagawa mo talaga? Kung somehow nagpo-fall siya doon sa job description, doon sa particular NOC na yon, 4401 ba? Hindi ko na maalala kung ano yung number. Something like that. Something like that. Yeah. So, tingnan nyo yun. Nasa website din naman po yan. Search nyo po yung National Occupation Classification. Tingnan nyo yung mga tasks doon. Yun ba yung ginagawa nyo? Or at least,
at least 50% ba nung ginagawa nyo, doon nagpo-fall? Or at least 50% nung time ninyo, doon ba, nagpo-fall ba doon sa nasa listahan? Hindi nyo kailangan gawin lahat yun eh. So, pero kung at least 50% ng time ninyo ginagawa nyo doon sa mga nakalista doon, somehow pwede po yon. So, depende po sa actual na ginagawa nyo, hindi doon sa title ninyo. Ayun. Okay, thank you, Dexter. Maraming po salamat po sa mga nag-send ng questions nila. You can still continue sending your questions or give us a shout out. Mag-comment lang po kayo ngayon. And yes, we'll try our best to read and answer your questions or read your shout outs to us. Ayun. Okay. So, sige, habang nag-iintay pa tayo ng inyong mga katanungan at shout out. Wala na ba tayong nalagpasan? Oo, nabasa na natin. Sige, balik tayo sa mga dinidiscuss natin. We are talking about the IRCC updates that happened during the last week and this week at kung ano pa yung mga mangyayari. So, napag-usapan po namin ang PGP, parent and grandparent sponsorship. Pinag-usapan din namin ni Attorney Jake ang express entry updates at yung mga current draws na nangyari sa IRCC. And ngayon, pag-uusapan natin, meron pa isang update na nilabas. Yeah, no? Ito mabilis About lang. settlement funds, yes. Very quick lang. Mabilis na update lang. Express entry Bottom settlement line po, funds. Tinaasan nila yung requirement pagdating sa funds. So, Group doon of sa funds. solo applicant, for example, dinagdagan ng $500. Ayun. From 14,690 yung kailangan mo na proof of funds kung ikaw ay solo applicant, magiging 15,263. Yun. So, yun lang po. And doon sa mga, estudyante, tinaasan nila ng 2,000. So, around 22,895 na po yung ngayon. requirement. So, anyway, bottom line is, tumaas po yung requirement para sa proof of funds. And siguro in line with the, na rin po ito, rising cost of living, as we all know. Yun nga, tumataas ang cost of living dito sa Canada. And alam natin, lahat tayo apektado, whether matagal ka na dito sa Canada or bago pa lang, lahat tayo apektado dyan. Kaya nga nire-require din ng Canada na yung mga bagong papasok or magiging PR eventually dito sa Canada, dapat handa sila. Para din po sa kabutihan nyo yan, sa totoo lang. Ako, naiintindihan ko din na lalo na kung yun nga, wala tayong ipon, Nahirap or sa Pilipinas tayo galing. Mahirap yung mga ganitong amounts. Hindi ganito kadaling ipunin yan. I understand. It's gonna be millions yan. Pinanggalingan din po namin yan. So, yun nga, yung mga proof of funds na yan, alam ko na hindi ganun kadali. Pero anyway, eventually, para din sa kabutihan nyo nga, kasi nga, pag nandito na kayo sa Canada, somehow kailangan yung suportahan yung sarili nyo, di po ba? So, yun po, gawa nyo na lang ng paraan paano maabot yung ganitong amount. So, quick rundown, Attorney Jake. Ano ba yung pwedeng i-present as proof of funds? So, yung sa, halimbawa, bank statements, 4-month na bank statements, GIC, or Guaranteed Investment Certificate. Ito po yung parang time deposit, or bank draft. So, mga sample lang ito nabanggit natin, pero basically, dapat liquid yung yung may papakita nyo. Hindi pwedeng convertible to cash. Or hindi pwedeng stocks. Pwedeng magastos. Yes. Or hindi pwedeng buy. Ibig sabihin na readily available. Madaling i-convert sa pera kasi yung gagastusin nyo siya pretty soon. Like within a year, yun ang expectation. So, dapat liquid assets siya. Tsaka verifiable, syempre, may certificate ng bank. So, yun po yung requirement dyan. So, for express entry, clarify lang natin. So, para yan sa mga Federal Skilled Worker Program or Federal Skilled Trade Programs. Kasi pag under CEC, hindi nyo naman po kailangan ng proof of funds. Yeah, correct po. So, kasi yung CEC usually, naka 1 year of experience na sila. Ibig sabihin din, hindi na mahirap para sa kanila na makakuha ng trabaho kasi yun nga, nagka-experience na sila, di ba? Nakapasok na sila somehow sa labor market dito sa Canada. So, we can expect na makakakuha sila ng trabaho like pretty soon. And then yung income nila doon sa trabaho nila, yun yung gagamitin nila para pang sustento nila sa sarili nila. So, medyo exempted po si CEC. Ang nire-require ay yung foreign skilled worker tsaka yung Federal skilled tsaka Federal skilled trades.
Okay? Yes po. Thank you so much sa mga nagpapadala ngayon ng questions. Ayan, meron tayong nakuha. Si Nolly, watching here in PEI. Hi, Nolly. Good afternoon dyan. Good afternoon. Ayan, Or may morning question pa yata. Afternoon na pala. PEI. Nauna pala Afternoon sila na. sa atin. Yeah. Oo. Ayan, may question si Nolly. May dependent non-accompanying po kami ng na-refuse po yung biological mother sa medical exam. Since nung last June, nagtanong ang IRCC ng medical ng bata. Maapektuhan kaya yung PR namin? Okay, napakagandang tanong po. Ayun. Pero I think yung short answer dyan po is yes. Kasi pagka PR nga po, buong pamilya po lagi yon. Oo. Whether accompanying or non-accompanying, lahat po i-examinin. So kaya kailangan po i-declare lahat ng family members. And then lahat din po kailangan masatisfy si officer na hindi sila medically inadmissible or even criminally inadmissible. Dapat may mga ganong evaluation. Pero pag bata, hindi naman yung criminal inadmissibility, hindi relevant yon. But more on sa medical. Pero yun po yung short answer. Posible pong maapektuhan yung buong application. Ayun, naku. Kasi yun po yung nature ng PR application. Ganun po talaga. Unfortunately, yun po yung rules. Kung isa sa family member po ay inadmissible, Medical or criminal. inadmissible Yeah. din po yung principal. Lahat po, basically, lahat ng kasama doon sa application na yon. Kaya po medyo maselan yung ganyang situation. Kailangan pong ma-address, kailangan pong satisfy si officer na somehow hindi inadmissible yung isang family member. Ayun. Ayan, may follow-up information siya. Nagpasa po kami ng affidavit from biological, notarized, and explanation letter. Ano po bang, I can just assume some of the Medical exam. dahil ba hindi makapagpa-medical? Kasi yun yung usual na dahilan para hindi makompleto yung file, sabihin natin ganun. Kasi ayaw yung mother ayaw mag-consent. Ganun yung pagkakaintindi. Baka ayaw, Yeah, kasi actually marami kaming ganyang clients na ganyan na situation. Yung mother nung bata or parent nung bata ayaw mag-cooperate kasi parang pakialam niya ba naman dyan. Wala na siya, hindi na siya kasama I sa don't eksena. care. Yes, So, hindi ako bakit pa siya kasali. magko-consent dun sa anak niya? Oo. Somehow, yung anak niya, pa rin siya, anak nung Nag-a-apply. principal, di ba? Or nung dependent spouse. So, yun po nga yung common na situation. Affidavit na nabanggit ni Nolly, pwede din, depende sa kung ano yung mga statements doon. Kasi somehow, ganito po ang sitwasyon dyan. Requirement po nga kasi talaga yon. Yun ang number one. Hindi natin maalis yung fact na yun. It's a requirement. Ngayon, si officer, pwede niya yung i-waive somehow. Yun ang kapangyarihan ni officer. Whether i-waive ni officer yun or not, discretion niya yun. Ayun na naman yung discretion. Nasa sa kanya yun. Walang pwedeng... Hindi siya pwedeng pilitin. Pumilit sa kanya sa kung ano magiging desisyon niya pagdating doon. Discretion niya yun. But from our experience, madalas naman din kung maayos yung explanation nyo at naipakita nyo somehow na nag-effort naman din talaga kayo para makuha yung consent na yun. At somehow, despite your effort, hindi nyo pa rin nakuha. Madalas, ito sa experience namin, madalas si officer, pinagbibigyan nila yung mga ganyang sitwasyon. Kumbaga, somehow may awa din. Tao rin sila Naawa sila na i-refuse yung buong application just because hindi nga nakompleto yung file. Kasi nga yung parent noong bata ayaw mag-cooperate, which is understandable naman kasi nga wala naman na siyang pakialam na. Tsaka syempre, somehow may sama siya ng loob, di ba? So, maraming officer po ang pinagbibigyan yung mga ganyang sitwasyon. Pero, yun nga, hindi natin sure yun. Diba? Ayun, nagbigay siya ng more information. Ayaw ng mother po. Yan. Nagpa-medical yung magpa-medical yung bata kasi ayaw niya papuntahin yung bata dito sa Canada. So, medyo tama po yung assumption natin. At saka common po yan. Common yung ganyang situation. So, yun po yung nabanggit ko. Unang-una yung affidavit, tama po yun. Yun talaga yun. Pero syempre, depende sa laman ng affidavit. Kung paano nyo po na-explain. Ano ba yung mga statements na nakalagay doon? Yun nga, ang kailangan, guide. Ang kailangan ilagay doon, yung effort nyo. Ano ba yung mga efforts na ginawa nyo para somehow makuha yung ganong,
consent ng other parent, and despite your efforts, ginawa nyo ng lahat, pero hindi nyo pa rin makuha, yun yung gusto makita ni officer para ma-evaluate niya. Yun nga, nagsikap ka naman ba talaga? Nag-try ka naman ba talaga? So, and after that, depende nga kung maawa si officer after that. So, case to case na nga po yun. Depende nga po sa officer. Pero nga, from our experience at least, madalas naman, napagbibigyan yung mga ganong sitwasyon. Yung nga, tao din naman sila, hindi man sila robot na kumbaga yes or no lang. Somehow, ano rin sila, na iintindihan din nila yung pinagdadaanan ninyo. So, yun nga, may chance pa din. Depende sa how you approach yung statements nyo doon sa affidavit ninyo. Ayan. Thank you, Nolly. So, kung walang update, intay-intay lang po. And you can also send a follow-up through web form inquiry or tawag po kayo sa IRCC to ask kung merong update sa application. Okay? Ayan po, may follow-up ulit po si Mr. Mel. Paano po process if gusto magpa-consult sa inyo? Ayan. Yeah, you can reach out po. Nakalagay po ngayon sa screen ang information, contact details ng JCA Law. You can either go to our website www.filipinolawyer.ca or you can give us a call at 1-855-522-5290 or mag-email po kayo sa info@filipinolawyer.ca or immigration@jcalaw.ca. Marami pong ways para makarating po sa amin, and minsan pasensya na po. Or mag-send po kayo ng message sa Facebook. Facebook, pwede din. Minsan kasi Private nakakatanggap message. din kami ng messages na minsan mahirap daw tumawag sa amin, lagi daw busy. May mga times po na busy, pero hindi man din lagi. So, siguro depende rin sa oras, sa araw. Yeah. Pero kung hindi nyo po kami tawagan, yan po, may email din kami. Check nyo na lang po sa website namin. Tsaka yun po, We respond. Most of the time, within 48 hours. We try our best. Minsan konting tiyaga lang po, pasensya na. Pero limited lang din po kasi yung staff namin. And then we do get a lot of inquiries sometimes. Hindi naman all the time. And yun po, tsaka sa mismong website namin, may mga forms po doon eh. Pwede nyong isend yung details nyo doon sa forms. Natatanggap po namin yan. So, through web form inquiry po sa website po namin. Nakakarating po yan sa amin. At magre-reply po kami sa inyo. Okay? Marami pong salamat, Mel. Ayan, balikan natin yung isang question na hindi pa natin nasasagot. Si Jake, kapangalan mo. Jake Eugenio. Ayan. Hi po, attorney. Tokayo mo. Tanong ko lang po, regarding naman sa OINP under sa employer job offer, foreign worker stream, about po sa experience qualification. Need po ba ng 2 years experience inside Canada or pwede outside Canada with same NOC or job description? Salamat po. OINP employer job offer, foreign worker stream. Yeah, foreign workers. Yun nga, foreign workers. So, ibig sabihin, yung experience mo may not necessarily be within Canada. So, yun po ay yung straightforward answer dyan. Pwedeng hindi sa Canada yung experience. Ayun. Thank you, Jake, for that question. And yes, may time pa po tayo. Please feel free to send in your questions and we would be glad to answer those questions. Na-appreciate po namin yung mga tanong nyo kasi yun nga, hindi lang din yan para sa inyo, para din sa ibang mga nanonood na maaring yun din ang tanong nila. Somehow, baka nahiya lang sila magtanong or something like that. Pero yung mga tanong nga po ng iba, actually very common as we mentioned. Correct. Magandang i-share po yan. So, salamat po sa mga nagtanong. Yan. Thank you. Okay, so while we're waiting for the rest of the questions, we actually have gathered some questions from our social media. Pwede nating basahin muna at sagutin yung mga questions na receive natin, Attorney Jake. Okay, we have one from YouTube. Si Rosa Belia. Ayan. Hi po, attorney. Magtatanong po sana, ilang beses po ba allowed mag-apply ng visa extension? Kasi mama ko, twice na po at mag-expire na this November 2025 ang extension niya as a visitor record. Pwede po ba siyang mag-extend until ulit po si mama? She is 76 years old. Salamat po. Yeah, so magandang tanong din yan at very I think relevant. So marami din ang may ganyang tanong. Wala pong limit. Wala pong Limitless. Walang like
hanggang 3 lang ha. O 5 Walang o 10. ganon. Walang limit. Pero yung every time na nag-a-apply kayo, yun nga ini-evaluate ni officer. They Yan. evaluate it Yeah, every time. every time. And of course, walang guarantee. Again, Oo. andun na naman po yung discretion ni officer. Ano? Mm-mm. So may discretion na naman si officer. Pero At saka iba-ibang officer yan. Hindi Yeah, natin ma-sure nag-iba-iba. na same officer. so far, alam ko na record, at least for our experience, 9 years na siya. Renew lang ng renew. So imagine that, naka 9 years siya sa Oo. Canada, renew lang ng renew. And normally nga, hanggat wala ka namang ginagawang masama, di ba? Pwede What do I naman. mean by that? Wala kang, unang-una, wala kang Walang sakit criminal record. na pwede kang makahawa, Hawa. whatever. Mm. Wala kang criminal Criminal record, record. di ba? And hindi ka nagtatrabaho without authorization, di ba? Mm-mm. So, at saka somehow, nakakatulong ka sa pamilya mo, sa sarili mong pamilya. Gusto ng Canada yun eh. Na somehow, yung pamilya mo, nakakapagtrabaho dahil sa'yo. Siguro, Binabantayan mo yung mga anak. binabantayan mo mga anak, something like that. So, alam nila na may pakinabang kanina naman. So, tsaka yun nga, hanggat wala kang ginagawang masama, pwede na lang i-extend yun. Pero, minsan nga din, baka may duda na rin siya na, baka nagtatrabaho na yata ito. Parang gano'n. Nagka-cash job It's na a yata case-to-case ito. basis. Case-to-case Pero, basis. yeah. And minsan hindi naman sinasabi din talaga ni officer kung anong dahilan, kung magre-refuse man siya. Generally, ang sasabihin lang nila na parang duda na ako na mag-stay ka within the allowed period. Parang feeling ko mag-overstay ka na. Something like that. Yun yung dekahon na reasoning nila. Pero ang interpretation lang po doon, yung totoong dahilan nun, nagbabawas lang sila din ng tao. Like, ngayon nga po, sa itong taon na ito, 2025, talagang medyo nagbabawas si gobyerno ng tao dito sa Canada nga. Dahil, again, hindi ganun kaganda yung ekonomiya ng Canada Right. for now. So, even nga citizens, permanent residents, even yung mga matagal lang naninirahan dito sa Canada, nakakaramdam ng konting paghihirap, sabihin natin gano'n. Lumalaki na yung utang. Sabihin natin ganyan kasi hindi na sapat yung kinikita. So kaya si Canada medyo nagbabawas siya. Political issue na nga din yan. So medyo maselan siya. So yun lang po. Walang limit. Want to sawa, hanggang magsawa either kayo or si officer. Ayun. So yun po yun. Okay, maraming salamat for that question, Miss Rosa Belia. Ayan, meron tayong mga natanggap na questions from TikTok. Basahin natin. Si Rina Lynn O. Hello po, attorney. Pwede bang magpakasal kami sa Hong Kong para madala ko sa Canada? Ako po ay anal na at divorced na din po siya sa Canada. Citizen po siya doon. Ayun. So pwede po, i-recognize naman po yan ni Canada. Kung married kayo sa ibang bansa, usually i-recognize din yan ni Canada. And I can assume kung bakit hindi sila pwedeng magpakasal sa Canada. Siguro kasi walang visa yung Si Rina Lynn. yung isa. So hindi makapunta dito sa Canada at hindi sila makapagpakasal dito. The other reason naman kung bakit hindi sila makapagpakasal sa Pilipinas kasi yung divorce hindi nire-recognize doon sa Pilipinas. So typical nga din po yung Ayun. ganyang tanong, and salamat po sa tanong. Valid ba daw po yung marriage certificate sa Hong Kong Basta para valid, makuha siya? basta valid yung Marriage. doon sa Hong Kong, usually i-recognize naman nga po yan dito sa Canada. So yun po yung sagot. Pwede po yun. Ayun. From Yvonne naman, sa TikTok pa rin. Hello po. Uuwi po ako at ang mga anak ko sa Pilipinas. Pwede po bang walang consent letter sa dati kong asawa? Normally po, kailangan yun. Kailangan yung consent ng other parent. And ang dahilan din po niyan kasi para maiwasan yung human trafficking, especially child trafficking. Kasi may malaking issue. Imagine kung ang isang bata dinala sa Walang ibang bansa, consent. no? Without consent ng magulang. Unang-una, dalawang magulang, di ba? Dalawa sila dapat kasi magko-consent. Hindi pwedeng isa lang. Ayun. So, yun nga, pwedeng maging cause yan ng human trafficking, child trafficking na napaka-selan din na issue, di ba? Who knows kung anong mangyayari sa bata. Kidnapping. Yun Sabihin nga, nila, parang ganun. kinikidnap mo. Yun na yun, trafficking, kidnapping. Oo. So, pinapangalagaan lang yung karapatan ng
bata, syempre. Mm-mm. At kaya usually po, kailangan nung consent nung other parent. Ayun. So, Yvonne, kailangan mong makausap ang iyong dating asawa. Minsan, ito na lang, dagdag natin. Kasi minsan, kung wala, paano yung wala na? Eh, hindi mo makuha yung consent, wala na yung other parent. Yun nga, case-to-case basis din, pero kailangan i-establish nyo yun. Na, yan, ang typical example, mula nung pinanganak yung bata, hindi naman nagpakita yung isang magulang, di ba? So, kung gano'n ang sitwasyon, i-establish nyo yon, yung fact na yon. So, pwede kayong humingi ng tulong, magkuha ng certification sa mga taong nakakakilala sa sitwasyon nyo. Usually, yung persons in authority, siguro doon sa barangay nyo, yung chairman, baka kilala kayo na alam na gano'n ang sitwasyon nyo, or sa tanggapan ng DSWD, pwede din na hingi kayo ng at least certificate na at least somehow alam nila yung sitwasyon nyo. Ayun, baka pwedeng magawa ng paraan. Kasi common, ano nga rin po to, dilemma. Kasi paano nga ba kung wala naman na yung other parent, paano natin kukumpanya? So yan, depende po, case to case din. Okay. Thank you, Yvonne, for that question. We have another one from CJ. Ask ko lang po, kasal po ako sa Canada. Reported our marriage in the Philippines. Do we still need to file an annulment to get married in the Philippines again? Thank you. Yes po, kasi kung married kayo sa Pilipinas, hindi kayo pwede magpakasal ulit. Kasi isa-isa lang nga po dapat yung marriage. So, dapat yung previous marriage nyo, dapat annulled siya, papawalang visa siya. Or somehow divorce, pero wala ngang divorce sa Pilipinas, so hindi i-recognize. But in some cases, yes, i-recognize. So, ito medyo complicated na po, ano? In some cases, kung yung asawa niya ay naging Canadian citizen at dinivorce siya, somehow yung Filipino citizen, yung divorce niya, pwede na rin i-recognize. But yeah, medyo complicated na yun. Pero ang bottom line is, dapat yung previous marriage nyo, maano na yun, either ma-annul or ma-divorce. Bago kayo, pwedeng magpakasal ulit sa Pilipinas. Kaya nga, ito, i-relate natin doon sa isa. Kaya yung iba, sa Hong Kong nagpapakasal or sa ibang bansa na nire-recognize somehow yung divorce at inaalam kayo magpakasal para ma-recognize nga sa Canada. Medyo nagiging complicated na, no? Kasal daw siya sa Canada. Baka gusto lang nila magpakasal sa Pilipinas. Oh, yeah. Kasi kung married ka sa Canada, then reported marriage in the Philippines. So, malamang kung reported, ibig sabihin, Filipino national siya. Kasi kung foreign national naman siya, anong pakialam ng Pilipinas doon? Ba't mo i-report sa amin yung marriage niya, di ba? So anyway, it seems na Filipino national siya, kaya ni-report sa Philippines. So naka-register sa Philippines yung kasal na yun. Nila. Okay. So anyway, thank yun na ba you. yan? Yun na siguro yun. Na-explain na ng maayos. Okay, so meron pa po 5 minutes or couple of minutes. So, kung may mga gusto pang humabol, magtanong, you can still send in your question very quickly at pwede pa nating tanungin. If none, we will proceed with the list of questions that we have na nakuha po natin sa ibang pa yata, Facebook? Yes. So, pwede nating meron yung mga nakuha nating questions sa Facebook. Sige, ito maganda to kay Miss Brigida. Pwede rin bang ipa-deport ang mga ni-sponsoran makarating dito at mga nagiging pampabigat lang. So, ayan, nakakatanggap na yung mga ganyan tanong minsan. Pampabigat lang pala yung in-sponsoran niya. Unfortunately po, once na naging PR na sila, na-sponsoran nyo na, naging PR na sila, nakaland na sila dito, hindi nyo na sila mapapadeport unless na maging inadmissible sila. Usually, criminally inadmissible. Ibig sabihin, may ginawa silang crime dito sa Canada. Pero kung yan, pampabigat lang sila, hindi po yun ground kasi ng deportation. Hindi siya ground para ma-revoke yung PR status. So, yan saka po. may guarantor kayong pinipirmahan pag nag-sponsor kayo. Actually, responsible kayo. Kumbaga, nung in-sponsoran nyo sila, para bang pinangako nyo sa Canada na kayo yung sasagot sa pangangailangan nila. So, kumbaga, tinanggap nyo yun na whether or not magiging pampabigat sila o hindi. Yes po. So, ayun. Kumbaga, kaya kayo, dalawang isip sa mga ini-sponsor nyo. Paano po? Make sure lang na buo din sa loob nyo. At saka sa kakayahan nyo. Financially able kayo na suportahan sila.
Yes. Hindi pwedeng magbago ang isip. Ano po? Oo. Kasi wala na tayong magagawa doon later pag naging pabigat sila. Okay, thank you Miss Brigida sa inyong question. Ayan. Related to that, from Elizabeth, attorney, question ko, ay pwede po bang mapatanggal ang PR status ng asawa if nag-divorce na? Pa-help po. Yes po. So, yan, common din po yan na question. Ini-sponsor mo, pagdating dito, naghiwalay din kayo. Kasi, sabihin natin may ginawa siyang hindi maganda at eventually naghiwalay din kayo. Pwede ba yun patanggal yung PR status? Hindi nga po. Normally, hindi. Kasi once na PR na sila, they have their rights. Hindi na yun depende sa relationship nyo. Hindi siya ongoing condition na dapat manatili sila sa relationship kasi nga maaari itong magdulot din ng pang-aabuso din, sabihin natin ganon, na magiging sunod-sunuran na lang din siya doon sa kung ano yung gusto nung nag-sponsor. Otherwise, yun nga, mawawala yung PR status niya. So, hindi po magandang sistema. So, kaya hindi po depende yung PR status doon sa relationship nyo or kung kasal pa ba kayo. Or divorce ka na or ba? divorce na ba? Hindi siya nakadepende doon. Okay, yun po yung sagot. Okay, thank you Elizabeth. Ayan, so I think we've come to the end of the show. Marami pong salamat sa mga nag-send ng questions nyo. And yes, every week po makakasama nyo po kami ni Attorney Jake sa immigration at iba pa. So sa susunod po ulit na episode namin next week, hope we will see you there. Until next week po. See you soon.